Habang nagbabasa ako ng mga comment dito sa YT, meron akong napansin na isang comment at ito nga ay galing kay John Paul at ang sabi niya nga, "Kamirror kita Boss King DJ, gamitan mo ng mas wall breaker." Mukhang larong sendata si Boss John Paul dahil hindi naman ako si King PJ. Pero naalala ko, meron nga pala akong kasamang King PJ at yun nga ay sa Dark Angel. Kaya ito, napasilip nga ako sa Dark Angel at tiningnan ko nga kung sino yung kalaban namin. At yun pala ay mga taga Pinoy Survivor. Nakasama din namin sa coalition ng NPC. Sila nga ay merong inaalagaan 14 win streak. Pero dahil sa comment ni Boss John Paul na wrong send, sige subukan natin gawin. Kaya dito, sinilit ko na nga kung sino ba yung kamirror ko. Bale pang number 35 pala ako dito sa Dark Angel. Kaya tinitignan ko dito sa Pinoy Survivor kung sino ba yung 35 nila. At ayan, kay Harry Rodel pala. At dehado na naman tayo dahil age 17 na nga siya at ako ay age 15 lamang. Pero sige, dahil sa comment ni Boss John Paul na wrong send, susubukan ko pa rin gawin yung request niya. At yun nga ay magdadala ako ng maraming bungo na nakasakay sa tae. Kaya Haring Rodel, kung ano man ang mangyari sa base mo, kasalanan na ni Boss John Paul yun. Ayan na nga, nag-umpisa na nga yung laban at binabanata na nga nila yung mga defense namin sa taas. At pagbalik ko nga sa gabi, tuluyan na nga, inubos ng mga Pinoy Survivor yung mga defense namin sa Dark Angel. Grabe, seryoso talaga yung mga idolo natin sa Pinoy Survivor. Kaya kailangan natin magseryoso at abulin yung score. Mahirap na baka maputol pa yung 100 plus win streak dito sa Dark Angel. Kaya dito, nagsalag na nga ako ng pamalakasang troops na gagamitin. Kailangan may ambag tayo dito para hindi maputol yung win streak ng Dark Angel. At ito nga yung troops na pangmalakasan. 10 puting bakulaw, 15 bungo na nakasakay sa tae, at 13 berdeng tiyanak. Ito talaga yung troops na pangmalakasan. Ginagamit din to sa mga tournament ng mga buwang. Kaya mga idolo, alam nyo na, ganito rin yung gamitin nyo para isa na rin kayo sa mga buwang. Kaya seryoso na muna tayo at tumatak mga ako dito. At ito na nga yung defense ni Haring Rodel. Hindi natin pwede i-underestimate to dahil max nasa stage 12 at stage 13 yung mga walls niya. Kaya lalapagan ko ng kariton na nangahagis ang tae dito sa may baba. Pero tinanggal ko muna yung isang mortar gamit yung cute na baby dragon. Saka ko inilapag yung kariton na nangahagis ang tae. At yung kariton na nga yung bahala magagis ang tae sa mga defense na nandyan sa baba. Sabay lapag ng isang Barbie sa tabi ng mortar baka kasi may poste ng PLDC na nakatago. Buti naman wala kaya hinagis ko na yung bulalakaw ni Tatang doon sa may ricochet cannon. Sabay gamit ng mga belt and tiyanak para matanggal lang yung mga collector at storage na pakalat-kalat dito sa may taas. Kaya binaba ko na si Tupakin para kalat ka rin si Tatang papunta dito sa may town hall. Kaso nakaabag na yung monolith kaya nagbaba na ako ng isang puting bakulaw at isang bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung Maxwell ni Haring Rodel para makapasok si Tupakin dito sa may monolith. Kaya ibinaba ko na yung abnoy na BK para matanggal na kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may kanan para si Tupakin mapilitan na pumasok sa loob papunta dito sa may monolith. Aso, tinopak na naman na tayo nga pumasok at nakipaglandian lang dito kay Machu Papa. Kaya ang nangyari, kawawa nga si Tatang at binibira na nga ng monolith. Kaya ginamitan ko na muna ng freeze para hindi agad madedo si Tatang. Tapos lumabas na nga yung bantay ni Haring Rodel na Super Dracula at isang puting bakulaw. Kaya sinabuyan ko na kaagad ng muriatic acid dahil isa-isa na nga bugahan ng tae yung mga puting bakulaw doon sa may monolith. Kaya ayun, nagputukan na nga. Pero buti na lang nagawa na ng 3 hero tanggalin yung town hall. Habang yung Gariton, tuwang-tuwa nga sa nakahagis ng tayo sa mga defense na nandito sa may baba. Swerte ng Gariton dahil nakatalikot yung fire spitter. Pero balik tayo kay Tupakin, buti na lang nagawa niya ng tsugiin yung bantay na Super Dracula. Kaya naglapag na ako ulit ng isang bungo na nakasakay sa tayo para maabot niya yung Multi-Inferno Tower. Kaso plano niya pa sana napuntaan yung bahay ng karpentero. Pero buti na lang masabugan ng malaking tayo kaya ayun, bumalik sa may Multi-Inferno Tower. Kaya totoo nga yung kasabihan na swerte pag nakatapak ka ng tae. Pero marami pang defense na naiiwan sa may taas. Kaya nilapad ko na yung bida-bida na Hirong Yombot. Inunahan ko lang muna ng 2 puting bakulaw para madistract yung Expo. At si Hirong Yombot na nga yung bahala ang magtatanggal sa mga defense na nandito sa may 9 o'clock. Kaso nasalubong niya pa nga yung bantay na Hirong Yombot. Kaya ayun, nagsuntukan pa nga yung dalawa. Kaso marami pala nag-aabang sa mga bungo na nakasakay sa tae. Kaya ayan, nilapad ko na lahat yung mga natitirang bungo na nakasakay sa tae. Kasama na pati yung 5 spells na hindi na magagamit. Pero natataka talaga ako dito kung bakit biglang dumami yung mata. Dahil 3 lang kami online dito sa Dark Angel bago ako umatap. Kaya iniisip ko na lang na baka yung mga idolo natin na taga Pinay Survivor, siguro inaabangan nila yung mga attack ni Lutz Jun. Kaso maling website nga yung napasukan ng mga idolo natin. Nakapanood pa tuloy sila ng seryosong attack at gumamit nga ng pamalakasang troops. Pero wag nyo ako sisihin mga idol dahil kasalanan talaga yun ni John Paul. Nag-comment kasi sa YT channel ko kaso wrong send. Kaya ayun, nagseryoso tuloy tayo nang wala sa oras at gumamit nga ng troops na pamalakasan. Kaya ang ending, ganito nga yung naging resulta. Draw nga yung laban namin at wala nga naputol na win streak. Kaya shoutout po sa lahat ng mga taga Pinay Survivor. Sama na rin po lahat ng member ng NPC Coalition. At kay John Paul, sana sa sunod wag ka na mag-wrong send. Napapaseryoso tayo nang wala sa oras.